Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikita ang queen na nakaupo sa isang silid sa tabi ng bintana. At lumipat ang eksena sa labas kung saan mapapansin na dumating na ang winter season. At dito ay makikitang naglalakad ang Demon King at si Tai. At napabuntong hininga ang Demon King. Naalala niya pala ang naging pag-uusap nila ng Queen kung saan sinabi nito na ang akala niya ay magsiselos si Lajir kapag nalaman nito na magkakaroon siya ng nakababatang kapatid. Ngunit siya raw pala ay napaka-dignified tungkol dito. Niyakap siya ng Queen at nagsabing wag daw siyang mag-alala dahil palagi daw siyang mamahalin nito. At napasabi ang Demon King na kinongratulate niya lang daw ito ngunit umiyak na raw ito ng higit pa sa usual. Napaka-exhausting daw. Dapat hindi niya na lang daw sana ito pinuntahan. Nagtanong naman si Tai kung ayos lang daw ba ang Demon King at sumagot naman ito na hindi, pakiramdam niya raw susuka siya. Kaya wag daw itong makipag-usap sa kanya. Na siya namang naging dahilan upang mas lalo pang ulanin ng tanong ni Tai ang Demon King. Mayroon daw ba itong indigestion? Gusto raw ba nitong kuhanan niya ito ng gamot? Since wala rong epekto ang healing powers ni Sedna sa kanya tatawag na lang daw ba siya ng doktor, sa estado niya raw ngayon masama raw na gumagala-gala sila dahil sobrang lamig kaya babalik na lang daw ba sila sa loob, nakakaramdam daw ba ito ng pagkapagod, mukha raw itong pagod bubuhatin niya na lang daw ba ito pabalik, na siya namang ikinainis ng Demon King. Hindi raw ba't kakasabi niya lang na tumahimik ito. At napatahimik si Tai. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na sila sa paglalakad at makikitang napatingin si Sedna kay Tai at napatingin naman ang Demon King sa itaas. Iniangat niya ang kamay niya, sinalo ang ilang patak ng snow at napasabing so ito raw pala ang phenomenon na tinatawag na snow. Nagtanong naman si Sedna kung ito raw ba ang unang pagkakataon na nakakita si Lajir ng snow. Oo, sagot naman ng Demon King at nagsabing wala rong snow sa Demon World. Ito raw ay fascinating. Hindi ba't napakaganda nito? Sambit naman ni Sedna at nagsabing narinig niya raw na mayroong mga spirits sa mundong ito na invisible sa naked eye. Marahil ang mga ito raw ay nag-e-sprinkle ng mga snow mula sa itaas. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing marahil mayroon daw talagang mga snow spirit. Napatawa naman si Sedna at nagsabing ang akala niya raw may inis si Lajir na naniniwala siya sa mga bagay na hindi nakikita ng naked eye. Sumagot naman ang Demon King na wala rong rule na nagsasabing dahil sa hindi ito nakikita, hindi na ito nag-e-exist. Ilang sandali pa ay nagtanong si Tai kung magiging ayos lang daw ba kaya sila na siya namang ipinagtaka ng Demon King. Sumagot naman si Tai na ang tinutukoy niya raw ay ang mga demons. Alam niya raw na nagsinungaling sila at nagsabing na purify na ni Sedna ang mga yon ngunit ang halimaw daw ay halimaw. Kaya hindi raw ba't kalabisan na iwanan nila ang mga yon sa kotsero na yon. Ngunit sumagot lang ang Demon King na nakakairita raw na makinig kay Tai. Iyon daw ay tinatawag na white lie. Kaya nga raw ini-record niya ang pangalan ng kotserong yon sa Book of Lajir. Kaya niya na raw yon. Sa halip, ang dapat daw na ika-concern nila sa ngayon, yung mga lowly bastards na dinas-obey ang King's authority. Iyon daw ay napaka-strange. Dahil ang mga monsters daw ay ipinapanganak sa leftovers ng kapangyarihan ng Demon King mula sa paggawa ng mga demons. Naiintindihan niya raw kung challenge ng mga demons ang king dahil mayroon naman daw silang minimum rights upang gawin yon ngunit dapat ito raw ay imposible para sa mga hamak lamang na mga monsters. Hindi niya na nga raw kailangan ng Demon King's list upang sundin siya ng mga ito ngunit ang mga bastards na yon na ipinanganak upang sundin siya ay bigla na lang siyang inatake. Ngunit biglang napahinto ang Demon King at napasabi sa kanyang isip na teka lang, paano kung, at naalala niya si Soul Harter. Kaya tinanong niya si Tai kung kamusta raw ba yung kaina-hinalang researcher mula sa temple na nagbigay ng demon summoning order sa kanyang contractor. Ano na raw ba ang nangyari sa bastard na yon? Sumagot naman si Tai na hinahanap niya pa rin daw yon ngunit ang tunay daw na problema ay ang temple.
Hindi niya raw alam kung bakit dini-deny nila ang taong yon. Tinanong lang daw siya ng mga ito kung ano ba ang rason kung bakit hinahanap niya ang taong yon ngunit hindi niya naman daw masabi ang totoo. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang Demon Summon ng order daw ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaya kapag napag-alaman daw na sinubukan ng prince na mag-summon ng demon, ito raw ay magsasanhi ng matinding uproar. At ang image na nabuild niya ngayon para sa sarili niya ay tiyak na mawawasak ng instant. Ito raw ay sakit sa ulo. Alam niya raw na may kung ano sa bastard na yon. Kaya tinawag niya si Tai. Isipin daw ito ni Tai, sinabi niya na raw dati, obligadong sundin ng mga monsters ang orders ng Demon King hindi raw ba? Siyempre sagot naman ni Tai. Sinabi naman ng Demon King na ngunit inatake siya ng mga ito hindi raw ba? At may napagtanto si Tai. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing ang ibig sabihin daw nun ay iba ang Demon King ng mga ito. Napaka-ridiculous na raw na nasummon siya ng isang hamak lang na tao. Ngunit mas wala rong sense na ma-force siyang i-execute ang contract. Kaya paano raw kung ang lahat ng ito ay planado at hindi lang coincidence? Dahil kung iyon raw ay coincidence lang, bakit kailangan pa raw nilang mag-wreak ng havoc dito sa human world? Kung kaya inutusan ng Demon King si Tai na pumunta sa Demon World. Sigurado raw siya na ang bastard na ito ay mag-iiwan ng trace doon sa Demon World. Sumagot naman si Tai na susundin niya raw ang order ng King. Magdadala raw siya ng balita pabalik dito na makakapagpa-satisfy sa King. At umalis na nga si Tai. At makikitang mag-isa na lang na naglalakad ang Demon King. Ilang sandali pa ay may tumawag sa kanya, ito pala ay si Ares. At sinabi naman ni Ares na oo siya raw ang gising ngayon. Nagpuyat daw kasi ang teacher niya sa pagguhit ng mga blueprints para sa undersea tunnel at nag-pass out. Ang ibig mo bang sabihin ang tunnel na connected sa canals? Sambit naman ng Demon King at nagsabing sa tingin niya raw makikita na nila ang results sa lalong madaling panahon since nakikipagtulungan daw si Lilith sa mga Earth Fairies. Siyempre, sagot naman ni Ares at nagsabing pwedeng-pwede rong mag-set ng high expectation si Prince Lajer sa kanyang teacher. Ngunit sumagot lang ang Demon King na bakit gumagala-gala lang daw si Ares upang maglaro at hindi nagtatrabaho. Naglalaro, sambit naman ni Ares at nagsabing nakaka-upset daw yon na marinig. Kasalukuyan daw siyang nagre-research ng mga magical tools. Magical tools, sambit naman ng Demon King at sumagot naman si Ares ng oo. Hindi raw nila kailangan ng magic para lang sa undersea tunnel. At kapag ang Jerleila daw ay naging mas malakas na nation, kakailanganin daw nila ng mga bagong set ng mga magical tools. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay medyo mahirap dahil ang mga elders daw ng Jerleila ay labag sa pag-open ng mga borders para sa diplomacy at culture. At mukhang kailangan daw talaga nila na makadevelop ng mga magical tools upang maging mas malakas na nation. Sumagot naman si Ares na ngunit upang maipagpatuloy niya raw ang research niya, mayroon daw siyang isang problema na dapat na masolve at yun daw ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang Highness. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ito at sumigaw naman si Ares na ang systems daw ng Jerleila ay napaka-shit. Sumagot naman ang Demon King na hindi raw ito mali ngunit ang marinig niya raw ito mula sa bunganga ni Ares nasasaktan daw siya na parang shit. At makikitang agad-agad na humingi ng tawad si Ares. At sinabi naman ng Demon King na tama na raw ang paligoy-ligoy pasabihin na raw nito sa kanya ng direkta kung ano ang problema. At sinabi ni Ares na ang overall research facility daw dito ay napaka-inferior. Paano raw nangyaring walang kahit na isang mystic engineer dito sa Jerleila? At besides narinig niya raw na nag-e-import sila ng mga magical items overseas. Oo tama yun sagot naman ng Demon King. Nagtanong naman si Ares kung may alam daw ba ang prince tungkol sa magic phone na gumagamit ng magic stones. Nope, sagot naman ng Demon King at nagsabing wala raw siyang clue tungkol dito.
Na siya namang ikinagulat ni Ares at pasigaw na nagtanong kung sila raw ba ay nagmula sa Stone Age o ano. At makikitang nagkaroon ng bukol sa ulo si Ares at nagtanong ang Demon King kung ano raw ba ang tinutukoy nito. Sumagot naman si Ares na ito raw ay isang magical communication device na nag-aalaw upang makapag-communicate ng long distance. At kung magkaroon daw sila ng ganun, maaari na raw silang makapag-communicate sa ibang mga nations pati na ang Kanas. Kaya paano raw ba sila nakikipag-communicate sa ibang mga nation kung wala silang ganoong bagay? Gumagamit daw ba sila ng snail mail? At patuloy na ipinaliwanag ni Ares ang tungkol sa magic phone at iba pang mga magical tools. At sinabi niya na gagawa daw siya ng production request doon sa Magic Tower para sa mga items na kakailanganin nila sa nation na ito. At okay, tama, report niya raw ang lahat ng mga cost sa separate na document, kaya wag dong mag-alala ang prince. At makikitang nakatingin lang ang Demon King kay Ares habang nagsusulat. Napansin naman ito ni Ares at nagtanong kung bakit daw siya tinitingnan ng ganito ng Highness. Babatukan na naman daw ba siya nito? Well, sambit naman ng Demon King at nagsabing para daw sa isang tao na resistant na mamuhay na mayroong dalawang identity, mukhang wala rong maraming complaints si Ares. Hindi gaya ni Lilith, na siya namang naging dahilan upang matigilan si Ares. Yun. Sambit naman ni Ares at nagsabing wala naman daw siyang masyadong pakialam tungkol doon. Ang teacher niya raw ang mayroong identity crisis, hindi siya. Hindi raw kayang mabasa ng teacher niya ang kanyang memories, ngunit siya, alam niya raw ang lahat. Kung ano ang nararamdaman ng teacher niya, ang mood nito, at kahit pa ang innermost thoughts nito na gusto nitong itago. Sumagot naman ang Demon King na ang ibig daw ba nitong sabihin ang isa lamang 25 taong gulang na si Ares taglay ang 125 years na memories ni Lilith, kung siya raw ay si Lilith mag-pay freakout na raw siya. Sumagot naman si Ares na tama daw ang prince. Sigurado daw siya na hate din ito ng teacher niya sa simula. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, tinanggap pa rin daw siya nito at pinrotektahan. Kaya kahit ano pa man daw ang sabihin ng iba, mananatili daw siya sa side ng kanyang teacher. Wala kang complaints tungkol sa sitwasyon mo na hindi mo magawang mamuhay tulad ng isang normal na tao? Tanong naman ng Demon King. Sumagot naman si Ares na paano naman dong hindi. Pero sa ngayon okay na raw siya. Dahil ang buhay daw nakahati ang teacher niya ay mas meaningful at masaya. Wala naman dong ibang makakapag-decide para sa iyong sariling kaligayahan kundi ang sarili mo lang, hindi raw ba? At dahil sa sinabing yon ni Ares, ay naalala ng Demon King ang Queen na halos nasa parehong sitwasyon din ni Ares. At napangiti ang Demon King. Ganoon ba? Sagot niya naman kay Ares. Pagkalipas ng ilang sandali ay makikitang bumalik na ang Demon King sa kwarto niya. Humiga siya sa kanyang kama at napabuntong hininga. At napasabi siya na ang isang araw daw sa mundong ito ay katumbas ng 10 araw o buong buwan sa Demon World. Gaano katagal na raw ba siyang nandito? Nandito ka na, Lajir, sambit naman ni Sedna. Dumapa sa kama, at nagsabing gustong-gusto niya raw ang bagong silid ni Lajir. Napakaluwang daw dito, at mas malaki na rin daw ang kama niya. At sinabi niya kay Lajir na sinabi raw nito na pupunta ito sa meeting ngunit ang bilis daw nitong bumalik. At bakit mukhang pagod daw ito? Sumagot naman ang Demon King na dahil sa hindi raw umaayon ang mga bagay-bagay. Ganoon ba? Sagot naman ni Sedna at nagtanong kung hindi raw ba nito maaaring gawin kung ano ang gusto niya. Sumagot naman ang Demon King na hinihiling niya raw na ganon. Ngunit magiging chaotic daw ang mga bagay-bagay kapag ginawa niya yon. At siguradong guguluhin daw siya ng mga tao at isisisi sa kanya kung ano man ang mangyari. Ngunit sumagot lang si Sedna na ano raw ba ang nangyayari kay Lajir. Gawin daw nito kung ano ang nais niya gaya ng palagi niyang ginagawa. Ganoon naman daw talaga siya, hindi raw ba? At makikitang natauhan ang Demon King nang marinig ito. Tama daw si Sedna.
Kaya bumangon siya at napasabi sa kanyang isip na tama bakit niya raw kailangang magpigil. Since nasa katawan daw siya ng isang tao ngayon, naging tao na rin daw ba ang utak niya? At hinimas niya ang ulo ni Sedna. Tumawa naman si Sedna at nagsabing siya lang ang mayroon si Ledger, hindi raw ba, siya raw ang the best. Okay, sambit naman ng Demon King at nagsabing bakit daw ba siya nagbabother na mag-alala. Kapag hindi raw umayon ang mga bagay-bagay, pagaganahin niya raw ito. Magmula ngayon, tapos na raw siya sa pagiging prude. At lumabas na ng kwarto ang Demon King, ilang sandali pa ay makikitang kasama niya si Hwayon na naglalakad. Sinabi naman ng isang maid na ang kasama ng Highness ay si Sir Hwayon Whale, hindi raw ba? Oo, sambit naman ng isa at nagsabing sa kabila raw ng pagiging commoner nito, ito raw ay naging guardian knight ng prince. Sinabi naman ng isa na siguradong ito raw ay napaka-incredible considering na kilala raw ang Highness sa pagkakaroon ng nasty temper. Ngunit nagtanong lang ang isa kung hindi pa raw ba nito narinig ang mga rumors. Napakalaki na raw ng pinagbago ng prince. Sumagot naman ang isang maid na oo, narinig niya na raw ang tungkol doon at mukhang ito raw ay totoo. Kailan lang daw ay nagkaroon siya ng pagkakamali ngunit pinalampas lang daw ito ng prince. Ang buong akala niya raw nung sandaling yon mamamatay na siya. Talaga, sagot naman ng isa. Oo, sagot naman ng isa at nagsabing medyo nairita daw ang prince ngunit sinabihan lang daw siya nito na umalis matapos niyang linisin ang mess na nagawa niya. Sinabi naman ng isa na kung ganun mukhang totoo raw pala talaga ang mga rumors na nagbago na ang prince. Ngunit sumagot ang isa na hindi pa rin daw siya kumbinsido. Sino raw ba ang nakakaalam kung bigla na namang magbago ang utak nito at pugutan silang lahat? Nagtanong naman si Hwayon sa prince kung saan daw ba ito pupunta. At sumagot naman ang Demon King na mangingisda daw siya. Sa ganitong weather, sambit naman ni Hwayon. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi raw ba nito narinig na the best mangisda sa winter. Sumagot naman si Hwayon na narinig niya na raw ang tungkol sa ice fishing noon ngunit ano raw ba ang binabalak na hulihin ng Highness. At sumagot naman ang Demon King na ito raw ay isang tao. At lumipat ang eksena sa isang lugar. Sa loob ay masayang tinitingnan ng isang lalaki ang isang sombrero. Ang bagong silver fox fur cap daw na ito ay napaka-perfect. Hindi raw siya makapaniwala na inabot siya ng buong buwan makuha lang ang bagay na ito. Kaya tama raw ang Highness. Kailangan na rong open ng Jerleila ang mga borders nito upang magkaroon sila ng progress. Ano pa raw bang ibang nation ang kailangan mo pang mag-smuggle makakuha lang ng ganitong cap? Masyado na rong napag-iiwanan ang Jerleila. Ganun pa man, mayroon dong kakaiba kay Prince Lajir. Ang dating Prince Lajir daw na tila isang devil ay napakalaki na raw ng ipinagbago sa ngayon. Ang makadevelop daw ito ng interest sa foreign nations at state affairs, iyon daw ay fascinating. At ang look daw na mayroon ito doon sa meeting, tila ito raw ay ibang tao. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang isang servant, tinawag na my lord ang lalaki, at nagsabing mayroon dong emergency. Sinabi naman ng lalaki na ano raw ba ang meron at bigla na lang itong pumasok nang hindi man lang kumakatok. Iyon ay, sambit naman ng servant at makikita ang silhouette ng Demon King sa likod niya. Hey, long time no see, bati naman ng Demon King sa lalaki. Tinawag naman na Highness ng lalaki ang Demon King at nagsabing ang servant daw nito na si Croy Hoberen ay binabati siya ng lubos. Never in a million years daw na na-imagine niya na pupunta mismo sa napakashabi na lugar na ito ang prince nang wala man lang abiso. Nagtanong naman ang Demon King kung ini-imply daw ba nito na dapat hindi na siya pumunta. Makikita namang nag-vow si Croy at nagsabing welcome na welcome daw ito rito. Ang ibig niya rong sabihin isang walang hanggang karangalan daw na pumunta rito ang Highness. At napasabi si Croy sa kanyang isip na ngunit bakit bigla na lang dong pumunta rito ang prince nang wala man lang abiso. May grudge daw ba ito sa kanya?
Even though malaki na raw ang pinagbago nito sa ngayon, hindi pa rin daw siya makampante. Sino raw ba ang nakakaalam kung bigla na lang ito bumalik sa pagiging devilish son of a bitch? Ang ekspresyon na yan, nagtataka ka kung bakit nandito ako, tanong naman ng Demon King. Iyon ang pinagtataka mo hindi ba? Dagdag pa ng Demon King. Oo Your Highness, sagot naman ni Croy. Ano raw ba ang dahilan ng pagpunta rito ng Highness? Hindi niya raw maarok ang train of thought nito since siya raw ay isa lamang hamak na lowly servant. Duke Croy Hoberin, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung itinuturing daw ba siya nitong kalaban. Na siya namang ikinagulantang ni Croy. Bakit niya raw may isip ang ganoong bagay? Bakit daw ba sinasabi ng Highness ang ganitong bagay? Kung ganun na sa side kita, tanong naman ng Demon King. Iyon ay, sambit ni Croy, at nagtanong naman ang Demon King kung mahirap daw bang sagutin ang bagay na yon. Ang ibig niya rong sabihin ito ay nagsisilbi sa kanyang ama, ang King ng Jerleila. Sinabi naman ni Croy na iyon daw ay isang degree of loyalty na makukuha mo lang kapag ikaw ay nakaupo na sa trono. Kaya pakiusap wag dong ma-upset sa kanya ang Highness. Ngunit nagtanong lang ang Demon King kung ang loyalty daw ba ay maiko-consider bilang heirloom, na napapasa ng ganon-ganon lang. Sumagot naman si Croy na hindi raw ganon ang ibig niyang sabihin ngunit sumigaw lang ang Demon King na itikom daw nito ang kanyang bibig at makinig lang sa kanya. Naiintindihan niya raw na nilo-look down siya nito bilang isang scumbag na prince. Ngunit wala na raw siyang oras para makipagtalo pa. Kung kaya hayaan daw siya nitong gawing brief ang lahat at rumekta na sa punto. Sa susunod daw na meeting ng mga monarchs, kailangan mag-agree daw ito sa proposal niya tungkol sa open door policy para sa Jerleila ano man ang mangyari. Ngunit Your Highness, sambit naman ni Croy at nagsabing kahit na mag-bring up pa raw ito ng ganon, bakit daw ito makikipaglaro ng unnecessary na tug of war laban sa mga elders. Ngunit sumagot lang ang Demon King na kung ganon ituturing niya raw na tinatanggihan siya ni Duke Croy. Dagdag pa ng Demon King na kung ganun magsasanhi na lang daw siya ng malakas na bagyo sa mga daungan ng Jerleila upang wala ng barkong makapaglayag palabas at pabalik ng Jerleila. Na siya namang ikinagulantang ni Croy. Sinabi pa ng Demon King na since hindi raw favor ang mga tao na open ang mga borders ng Jerleila, isasarado niya na lang daw ito ng tuluyan. Alam naman daw ni Duke Croy na siya ay contractor ng Ocean God hindi raw ba? Kaya madali lang daw para sa kanya na ipasarado ng tuluyan sa Ocean God ang mga karagatan ng Jerleila. At kapag iyon daw ay nangyari, natitiyak niya raw na hindi na makakasmuggle ng mga items si Duke Croy gaya ng sombrerong suot niya ngayon na ini-enjoy niya ng husto. Na siya namang ikinagulantang ni Croy. Dinagdag pa ng Demon King na gusto niya raw itong i-bring up nung meeting ngunit nagpigil lang siya dahil sa kanyang ama. Ngunit hindi na raw siya makakapagpigil kapag ang mga nobles ay gustong magdala ng disaster dito sa kanilang nation hindi raw ba? At kung ganon din daw ang nais ni Duke Croy, maaari naman daw itong patuloy na tumanggi sa proposal niya. Napasabi naman si Croy sa kanyang isip na ito raw ay hindi isang warning, ito raw ay purong blackmail. Sinasabi daw ng lahat na nagbago na ang prince ngunit mukhang wala naman daw itong pinagbago kahit na kaunti man lang. At ito pa, dagdag ng Demon King sabay dukot sa kanyang damit. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre at nagsabing ito raw ay ang invitation letter para sa gaganapin na winter hunting competition. Naaalala naman daw ni Duke Croy ang tungkol sa taunang hunting competition hindi raw ba, at ang lahat daw ng mga nobles ay makakatanggap ng invitation. At, ito raw ang unang pagkakataon na magpa-participate siya. Nagulat naman si Croy nang marinig ito at napatanong kung talaga raw ba na magpa-participate si Prince Ladger sa hunting competition. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay isang great charity event kung saan maghahunt ang mga nobles at i-share ang mga furs at mga karne ng mahuhuli nilang hayop sa mga civilians.
Kaya may problema daw ba kung sasali ang isang prince sa event na ito? Wala naman Your Highness, sagot naman ni Croy. Nagtanong naman ang Demon King kung magpa-participate din daw ba ito. Siyempre sagot naman ni Croy at nagsabing hindi raw maaaring hindi siya sasali kung maging ang prince ay sasali mismo. Sumagot naman ang Demon King na kung ganoon mag-sign daw ito rito. Napatanong naman si Croy kung ano raw ba ito. Sumagot naman ang Demon King na isipin niya na lang daw ito na parang roster of participants. Mag-sign na lang daw ito. At yun na nga ang ginawa ni Croy sabay tanong sa prince kung bakit daw ba nito gustong i-open ang border ng Jerleila. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay para sa advancement at kapayapaan ng kanilang nation. At higit sa lahat, gusto niya raw na mag-rule sa mundo ang Jerleila. At makalipas ang ilang sandali ay umalis na ang dalawa. Napatanong naman si Huayon kung talaga raw ba nasasali sa winter hunting competition ang Highness. At sumagot naman ng oo ang Demon King. Sinabi naman ni Huayon na ngunit ito raw ay napakamapanganib. Ni alam daw ba ng prince kung gaano ka-harsh ang Jerleila sa panahon ng winter. Maging ang mga Royal Knights nga raw ay kinakakatakutan ang sheer brutality at ferocity ng mga beast na naa-awaken lang sa panahon ng winter. Ngunit sumagot lang ang Demon King na nile-lecturean daw ba siya ni Huayon kapalit ni Tai. Sumagot naman si Huayon na ito raw ay hindi katulad nung sa ritual para sa Ocean God. Wala rong rason o hindi raw obligado na umattend ang prince dito. Oo. Sagot naman ng Demon King ngunit may kailangan daw siyang ipakita sa mga freakishly conservative na mga nobles na yon. Sinabi naman ni Huayon na ngunit kung ang gagawin daw ng prince ang katulad ng ginawa niya kay Duke Croy Hoberen kanina, na gamitin ang kapangyarihan ng Ocean God, hindi raw ba't iyon ay sapat na. Ngunit sumagot ang Demon King na iyon daw ay isa lamang threat. At iyon daw ay hindi effective sa lahat ng mga nobles. Magdudulot lang daw ito ng hatred at objections kapag ginawa niya ito sa lahat o kapag sinubukan niyang i-threaten ang lahat upang kontrolin ang mga ito. Kailangan niya rong ipakita sa mga nobles na yon ang fact na siya ay isang trustworthy na prince, gaya nung pinili siya ni Huayon bilang owner. At natigilan si Huayon sa kanyang narinig. Sinabi naman ng Demon King na wag daw itong mag-alala. Hindi raw siya magpa-participate sa anumang panganib gaya ng binanggit ni Huayon, dahil ito raw ang haharap sa mga panganib para sa kanya. Hindi raw ba, sambit ng Demon King sa mukha ni Huayon. At sumagot naman dito si Huayon na naiintindihan niya raw. Basta pakiusap pangako lang daw ng prince na hindi ito sasali sa mga dangerous activities na napapaloob sa competition. Yeye. Sagot naman ng Demon King sabay lakad. At para sa hunt daw na ito, mayroon daw silang kasamang mga extraordinary hunting dogs na mag-a-assist sa kanila. Na siya namang ipinagtaka ni Huayon. At lumipat ang eksena sa kagubatan. At dito ay makikita ang mga itinayong mga tent. At makikita ang mga tao na nag-a-unload ng mga goods. Napasabi ang isa na so magsisimula na. Huho. Sambit naman ng isa at nagsabing dapat maging grateful daw sila dahil nagpa-participate ang lahat ng mga nobles taon-taon. At maririnig ang boses na sumisigaw na magsisimula na raw ang paghunt. Na siya namang naging dahilan upang mapalingon ang dalawa. Teka, sambit naman ng isa at nagsabing hindi raw ba't ito ang His Highness Prince Lajir. At sumagot naman ang isa na tama ito raw ay si Prince Lajir. At makikita ang pagkagulat ng mga tao nang makita ang prince ng Jerleila habang nagbigay galang naman ang mga nobles. Napangiti naman ang Demon King nang makita ang reaksyon ng mga tao. At dinaanan niya ang mga ito. Ngunit nanlaki ang mga mata nila nang makita ang kasama ng prince. Napatanong naman ang babae sa isang lalaki kung nakita niya raw ba yon. Sumagot naman ang lalaki na syempre. Ang mga itim na nilalang daw na iyon daw ay mga monsters. Sinasabi daw ng iba na ang mga monsters na ito ay na-purify na ng Ocean God at mukhang iyon daw pala ay totoo. Ano nga ulit ang sinasabi nilang pangalan ng mga ito?
Oo tama Blackie, Blackie daw ang pangalan ng mga ito. Talaga raw pala na napaka-amazing ng Highness. At amazing din daw ang personality nito. Ilang sandali pa ay nalagpasan na nila ang mga tao at mapapansin namang nag-iba ng daan ang Demon King. At makikitang tuwang-tuwa ang mga monsters. Sinabi naman ni Sedna sa Demon King na napakasikat daw ng mga bata nila. Nakita raw ba ni Lajir ang pagka-shock ng mga tao? Ngunit sumagot lang ang Demon King na ito raw ay expected na since ang Jerlela daw ay isang nation na walang anumang mga monsters. Your Highness, sambit naman ni Huayon at nagsabing malapit na raw nilang marating ang Forest of Sleeping Trees. Nagtanong naman ang Demon King kung ang forest daw ba na binanggit ni Huayon ay nagpapalit-palit ng pangalan sa tuwing nag-iiba ng season. At sumagot naman si Huayon na oo tama daw ang prince. Sa tuwing sasapit daw ang spring, ito raw ay tinatawag na the Forest of Whispering Trees, sa summer naman ay tinatawag itong the Forest of Singing Trees at Forest of Lazy Trees naman kapag dumating ang autumn season. At ngayong winter, ito raw ay tinatawag na Forest of Sleeping Trees. At ang mga beast daw na natutulog dito mula pa nung summer, maa-awaken daw sa period na ito. Kung kaya naman ang lugar daw na ito ay designated bilang prohibited area kapag sumapit ang winter at ang entrance papunta rito ay isinisil. Ilang sandali pa ay may nadaanan na naman silang tent kung saan mayroong 2 guard na nagbabantay at makikitang nagbigay galang ang mga ito nang makita nila ang prince. Dinagdag pa ni Huayon na manatili lang daw sa tabi niya ang Highness dahil ang lugar daw na papasukin nila ngayon ay napakamapanganib. At ilang sandali pa ay ipinaliwanag ni Huayon ang mga rules sa paghunt. Ang target daw nila ay hindi normal na mga animals. Ang mga ito raw ay mga icy beast. At ang mga beast daw na ito ay kailangang mahuli patay man o buhay. At upang magtagumpay, kailangan daw nilang matapos ang paghunt at makabalik sa headquarters bago pa man lumubog ang araw. Napabuntong hininga naman ang Demon King at nagsabing ito raw ay napaka-annoying. Bakit kailangan niya parong makinig sa bawat paliwanag nito hindi naman daw siya ang maghahunt. Napasabi naman si Huayon nang makita ang reaksyon ng prince na mapanganib daw ang ginagawa niya, itaas daw nito ang kanyang guard. Dahil sinasabi raw na ligtas sa lugar na ito ngunit hindi raw nila alam kung kailan susugod ang mga predators. Napatanong naman ang Demon King kung iyon daw ba ay totoo. Napabuntong hininga uli siya at napasabing ito raw talaga ay napaka-annoying. Gusto niya na rong humiga sa kama niya at matulog. At inutusan ng Demon King si Sedna na i-command daw nito sila Blackie na i-hunt ang mga icy monsters na yon. Sumagot naman si Sedna na wag dong mag-alala si Lajir. Magtiwala lang daw ito sa kanya at mapanatag. Huhulihin niya raw ng balto ang mga yon kasama ang mga batang ito. Sumagot naman ang Demon King na gaya daw ng inaasahan niya mula kay Sedna. Ito lang daw ang bukod tanging fox na nakakaalam sa mahirap na pinagdadaanan niya sa panahong ito. Ilang sandali pa ay kinoman ni Sedna ang mga monsters na maghunt na sila. Tinawag niyang kids ang mga ito at nagsabing tumakbo raw sila. Sinabi naman ni Huayon na ngunit after all, hindi raw ba't ang tanging kilalang fox lang daw ng prince ay si Sedna. Sinabi naman ng Demon King na ngunit hindi naman daw mali ang sinabi niya hindi raw ba. Ilang sandali pa ay nagbuhos ng inumin si Huayon sa baso, iniabot sa prince, at nagtanong kung ayos lang daw ba talaga na hayaan nilang mag-isa si Sedna. Ngunit sumagot lang ang Demon King na sinabi na raw ni Sedna na magtiwala lang sila sa kanya. At kung sa tingin daw ni Huayon na nagsasayang lang sila ng oras dito, maaari na raw itong bumalik. Sinabi naman ni Huayon na hindi raw ganun ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun maupo daw ito sa tabi niya at mag-relax. Ngunit tumanggi si Huayon at nagsabing mananatili daw siya sa posisyon niya upang mag-guard. Yeye, sambit naman ng Demon King at nagsabing sino raw ba ang makakapagpigil sa kanya. At napatahimik naman si Huayon nang marinig ito,
Ilang sandali pa ay nagtanong ang Demon King kung paano daw ba naging knight si Huayon. Gaya ng alam mo na, sambit naman ni Huayon at dumugtong naman ng tanong ang Demon King na hindi raw ba't ito ay nanalo sa fighting tournament, ngunit bukod doon, ano pa raw ba ang rason nito kung bakit nito piniling maging knight. Napaisip naman saglit si Huayon at nagsabing kapag ikaw daw ay naging knight, kaya mo rong labanan ng legal ang ilan na nasa katungkulan. Naging knight ka dahil gusto mong makipaglaban, tanong naman ng Demon King at sumagot naman ng oo si Huayon. Well, sambit naman ng Demon King, pumulot ng bato, at nagsabing well ang mga knights daw ay hindi napaparusahan ng ganoon lang kadali kapag ang mga ito ay nakapatay ng mga tao. Kung ganon, bakit daw ba gustong makipaglaban ng legal ni Huayon at pumatay ng mga tao na siya namang ikinagulantang ni Huayon? Well, ang rason daw ay, sambit naman ni Huayon at makikitang inihagis ng Demon King ang bato na pinulot niya sa isang puno. At sinabi naman ni Huayon na upang bayaran daw ang price. Pagtataka naman ng Demon King. At nagulantang ang dalawa nang nakaramdam sila ng pagyanig. Nagpatuloy ang pagyanig, at makikitang gumalaw ang isang puno na para bang ito ay isang halimaw. Nagulat naman ang dalawa ng at sabay na napasambit ng Forest of Sleeping Trees. At napasabi si Huayon sa kanyang isip na nakalimutan niya raw ang tungkol sa bagay na ito. Napasabi naman ang Demon King na ito raw ay nakakabaliw. Ilang sandali pa ay makikitang umatake ito gamit ang kanyang mga ugat. At makikita namang iniwasan ito ng Demon King. At napasabi sa kanyang isip na no way. Nagising niya raw ba ito? Na-sense daw ba nito ang magic niya paghagis niya ng bato kanina? Ilang sandali pa ay tinawag ng Demon King si Huayon at sumagot naman ito. At sinabi ng Demon King na tumakbo na lang daw muna sila sa ngayon at makikitang tumakbo silang dalawa papunta sa kanilang mga kabayo. At makikitang nagising na rin ang iba pang mga halimaw na mga puno. Sinabi naman ng Demon King na ito raw ay hindi Forest of Sleeping Trees, ito raw ay parang Forest of Walking Trees. At makikitang tumakbo na sila ngunit mapapansin na hinahabol pa rin sila ng mga puno. Napatingin naman sa unahan ang Demon King at nagulat siya nang makita niya ang isa pa. Ito raw ay, at makikitang tinalunan ito ng kabayo niya. At makikitang tagumpay itong nakapagland ng maayos. Good job Kan, sambit naman ng Demon King. Ilang sandali pa ay makikitang hinahabol pa rin sila ng mga ugat ng mga puno. At muntik nang tamaan ang Demon King buti na lang at nakayuko siya. Ngunit, bigla siyang na-out of balance, at makikitang napaangat siya at nakabitaw kay Kan. At siya ay nahulog. Napasigaw naman si Huayon nang makita ito. Nilapitan niya ang Demon King at tinanong kung ayos lang daw ba ito. Tumayo naman ang Demon King at nagsabing medyo ayos lang daw siya. Ngunit mukhang hindi kumbinsido si Huayon at mababakas sa mukha niya ang pag-aalala. Napamura naman ang Demon King at napasabi sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na sumakit ang ulo niya dahil lang sa saglit na paggamit niya ng magic. Ilang sandali pa ay makikitang lumapit si Kan sa kanila. Sinabi naman ni Huayon na sa tingin niya raw hindi sapat kung tatakbo lang sila. Puputulan niya raw ang mga ito. Sinabi naman ng Demon King na ito raw ay isang puno. Gagana raw ba rito ang pagsaksak o kaya naman pagtaga? Ngunit sinabi lang ni Huayon na since ang mga ito raw ay mga buhay at nakakapaglakad, siguradong nakakaramdam daw ng sakit ang mga ito. Sinabi naman ng Demon King na hindi. Hindi raw ito matatapos sa pamamagitan lang ng pagputol sa dulo ng sanga at mga ugat ng mga ito. Kailangang tuluyan daw nilang mapatigil sa paggalaw ang mga ito. Ilang sandali pa ay makikitang napapaligiran na sila ng mga halimaw na puno. Sinabi naman ni Huayon sa prince na wag daw itong lalayo sa tabi niya at sinabi naman ng Demon King na wag daw itong mag-alala. Kaya niya raw ang sarili niya. At makikitang umatake na ang mga puno, at ganoon din naman si Huayon. Inatake niya ang ugat ng isa, nag-perform ng teknik, at umatake siya ng sunod-sunod. Ngunit,
nagulat siya nang mapansin niyang nahuli ng ugat ang isang paa niya. Napamura siya at napatanong sa kanyang isip kung kailan pa raw ba ito, ngunit ilang sandali pa ay ang mga kamay niya na naman ang iginapos ng mga ugat ng puno. At nagulat siya nang makitang ang ilang mga ugat nito ay nilagpasan lang siya. Kaya napatingin siya sa direksyon na pupuntahan nito at nakita niya ang prince. Kaya napasigaw siya ng Your Highness. Mag-ingat daw ito. Napalingon naman dito ang Demon King at makikitang kasalukuyan niyang ginagamit ang kanyang demonic eyes. At ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at mula rito ay lumitaw ang nakakasilaw na liwanag na siyang naging dahilan upang mapatakip ng kanyang mukha si Hwayon at mapapansin na nalusaw ang mga ugat na nasa kanyang mga kamay at paa. Ilang sandali pa ay dahan-dahang binuksan ni Hwayon ang kanyang mata, napatingin sa kanyang kamay, at nagulat siya sa kanyang nakita. At makikita naman ang Demon King na nakatayo habang dahan-dahang nahuhulog ang mga maliliit na piraso ng mga ugat ng puno. Patakbo namang lumapit si Hwayon at nagtanong kung ayos lang daw ba ito, ano raw ba yung pagsabog ngayon lang. Ngunit hindi umimik ang Demon King at makikita ang dahan-dahang pagpatak ng dugo mula sa kanyang ilong na siya namang ikinagulantang ni Hwayon. Hinawakan ng Demon King ang kanyang ilong, tiningnan ang daliri niya, nagulat, at makikitang mawawalan na siya ng malay na siya namang ikinagulantang ni Hwayon. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nakaupo na sa isang bato ang Demon King at nagtanong naman si Hwayon kung ayos na raw ba ito at sumagot naman ang Demon King na oo, ayos lang daw siya. Hindi raw siya mamamatay ng ganoon lang kadali. At nagtanong siya kay Hwayon kung tumakbo raw ba si Kan. Sumagot naman si Hwayon na sa tingin niya raw natakot ito sa explosion kanina at tumakbo. Napasabi naman ang Demon King na naiwan niya raw kay Kan ang lahat ng mga magic stones. Napaka-troublesome daw nito. At sinabi ng Demon King kay Hwayon na umalis na raw sila rito. Mamamatay lang daw sila rito sa lamig bago pa man sila maka-encounter ng mga beast. At sumang-ayon naman si Hwayon dito. Ilang sandali pa ay maririnig ang tunog ng impact ng espada ni Hwayon at makikitang napatumba niya na ang ilang mga icy beast. Napasabi naman ang Demon King na sa rate na ito, hindi raw ba nila magigising ang mga sleeping beast na madadaanan nila. Sinabi naman ni Hwayon na hindi na raw ito maiiwasan since sinusunggaban sila ng ilang mga beast na nakaamoy ng dugo. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw ba dapat makasalubong sila ng ilang mga participants ngayong gumagala-gala na sila ng ganito. Sumagot naman si Hwayon na malabo daw yon. Since ang area daw na ito ay kadalasang iniiwasan dahil sa panganib na mayroon sa lugar na ito. Kaya ang probability daw na mayroong ibang participants na mag-hunt sa area na ito ay close to none. At sinabi ni Hwayon sa prince na mukhang wala raw ito sa kanyang best shape. Sigurado daw ba talaga ito na ayos lang siya? Ngunit sumagot lang ang Demon King na dapat alam na raw ni Hwayon ang sagot sa tanong niya. Ngunit ilang sandali pa ay may biglang napansin si Hwayon. At makikitang napahawak siya sa kanyang espada. At makikita ang isang beast na papalapit sa kanila. Napasabi naman si Hwayon na ito raw ay isang ice tiger. Nagtanong naman ang Demon King kung ito raw ba ay isang nakakatakot na bastard. Sumagot naman si Hwayon na so far sa lahat daw ng na-encounter nila, ito raw ay ang pinaka-fierce at pinaka-malakas na beast. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari, hindi niya na raw sana pinaalis si Sedna at ang mga Blackies. Anyways, sigurado raw siya na nakita siya ni Hwayon kanina na gumamit ng magic kaya bakit hindi raw siya kinuwestiyon nito. Ngunit kahit maging suspicious pa raw si Hwayon sa kanya, naisulat na raw nito ang pangalan niya sa Book of Lajir kaya wala raw magiging problema. Ni malalaman daw ba nito ang katotohanan na siya ang Demon King at natali lang sa contract niya sa taong ito. Ilang sandali pa ay makikitang umatake na ang Icy Tiger. Ngunit makikitang napakadali lang itong tinalo ni Hwayon na parang wala lang. Sinabi naman ng Demon King kay Hwayon na sa tingin niya raw mas mabuti na hindi na sila magpatuloy sa pagbagtas ng path na ito.
Ang ma-encounter daw nila ang mga beast na ito ay nangangahulugan lang na lumalayo na sila mula sa civilization kaya mas maigi raw na tumungo na lang sila sa ibang direction. Sumagot naman si Huayon na ganun din daw ang nasa isip niya. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun, dito raw sila pumunta sa direction na ito. At humakbang na ang Demon King. Ngunit, biglang nag-crack ang tinapakan niya, bumaon ang kanyang paa, at makikitang gumuho ito na siya namang ikinagulantang ni Huayon at napasigaw siya ng Your Highness sabay takbo at sinubukan niyang hawakan ang dulo ng coat ng Demon King ngunit tuluyan ng gumuho ang tambak ng yelo na tinatapakan nila at sabay silang tinangay ng pagguho. Ilang sandali pa ay makikita ang dalawa na nakahiga sa yelo. Tinanong naman ni Huayon ang prince kung ayos lang ba ito ngunit sumagot lang ng more or less ang Demon King, nagbuntong hininga, at napasabing what a situation. Ngunit ayos lang daw ito, dahil after all buhay pa naman daw sila. Bumangon ang Demon King at nanginag sa lamig. Mukhang mamamatay na raw sila dito sa lamig bago pa man sila atakehin ng mga beast. Makikita namang nakahiga pa rin si Huayon. At makikitang nagulantang ang Demon King nang marinig niya ang sinabi ni Huayon na kung mayroon daw siyang solution, gamitin niya na raw ito. Kaya napatingin ang Demon King kay Huayon at sinabi naman ni Huayon na nakita niya raw ang lahat kanina. Nakita niya raw ang magic na ginamit ng prince nung sila ay napapalibutan ng mga winter trees. Na siya namang ikinagulat ng Demon King. Nakita niya nung gumamit ako ng magic, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip. Sinabi naman ni Huayon na dapat daw ba siyang magpanggap na wala siyang nakita. Napatawa naman ng pilit ang Demon King at nagsabing ito rin daw ay magpapabother sa kanya. At tinanong niya si Huayon kung gaano na raw ba karami ang nalalaman nito. Napaisip naman saglit si Huayon at nagsabing alam niya raw na hindi gumamit ng magic stone ang prince at ang level daw ng magic na ginamit nito ay hindi isang bagay na namamanifest ng isang normal lang na tao. At, yun lang daw lahat. Nagtanong naman ang Demon King kung hindi raw ba ito curious kung bakit siya nakakagamit ng ganong type ng magic. Dahan-dahan namang tumayo si Huayon at nagsabing hindi raw ito nakakaapekto sa kanya. Kahit na ano pa man daw ang kapangyarihan na itinatago ng Highness, dahan daw ang hinugot ang espada niya, nag-slash, at makikitang nahati ang isang beast na nasa likod ng Demon King at dinugtong ni Huayon na hanggat siya raw ay nasa posisyon na lumaban. Napasabi naman ang Demon King na ang akala niya raw ito ay normal. Ngunit ang mapag-alaman niya raw na ito ay pervert at obsessed sa dugo, ito raw ba ay may contract sa demon o ano paman. Sinabi naman ni Huayon na kung siya raw ay makakasalubong ng mga demon, hihilingin niya raw ito kapalit ng buhay niya. Ang magsimula ng digmaan na maghahagis sa mundo papunta sa chaos. At maririnig nila ang pag-roar ng isang beast. At makikitang ito pala ay isang icy bear. Napabuntong hininga naman dito ang Demon King at napasabing mukhang mali pa rin daw pala ang direction na ito. Sinabi naman ni Huayon na ang mga beast daw na ito ay napakamapanganib at napaka-ferocious. Kaya pakiusap umatras daw muna ng bahagya ang prince at siya na ang bahala dito. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na patuloy daw na bumababa ang temperature at mukhang wala rong katapusan ang paglabas ng mga beast na ito. Hindi raw ito maaari. Kailangan niya na rong mag-summon ng monster at makikitang hiniwa ng Demon King ang palad niya. Pamatak ang dugo niya sa yelo, at makikitang may lumabas na magic circle. Na siya namang ikinagulat ni Huayon. At patuloy na nag-cast ng spell ang Demon King at makikita namang sumugod na ang icy bear. Hinarap naman ito ni Huayon, sabay iwas sa atake ng icy bear. At makikitang nakagawa na ng portal ang Demon King. Ngunit may napansin siya. At makikitang may biglang sumulpot na isang nilalang mula sa portal na siya namang naging dahilan upang tumilapon ang Demon King. Napaaray siya at ilang sandali pa ay nagulat siya nang makita niya si Tai. Dinampot niya si Tai at napasabing bakit daw ito ang lumabas mula doon. Ngunit tumawa lang si Tai at nagsabing bumalik na raw si Tai.
Ilang sandali pa ay napalingon-lingon si Tai at napatanong kung nasaan daw ba sila. Mukhang hindi raw ito ang palas. At inulan niya na naman ng tanong ang Demon King. Nag-decide daw ba itong maglakad-lakad kahit na napakalamig sa labas, napakarami rong snow dito na hindi available sa Demon World, at kung iisipin mo raw ang mga tao raw ay madali lang na nilalamig. Hindi raw ba giniginaw ang Highness sa suot niyang damit? By the way, may kung ano raw bang nangyari nung wala siya. Ni alam daw ba ng Highness kung gaano niya ito na-miss nung siya ay nasa Demon Realm, ni na-miss daw ba siya nito? Na siya namang ikinainis ng Demon King. At makikitang kasalukuyan pa ring nakikipaglaban si Huayon sa Icy Beast. Napalingon naman si Tai at nagsabing kasama rin daw pala ng Highness si Sir Huayon. Pet niya raw ba ang white bear na yon? Sa tingin niya mukhang naglalaro lang daw ang mga ito. Ilang sandali pa ay makikitang bumaon ang espada ni Huayon sa tiyan ng Icy Beast, sinipa niya ito, at makikitang natamba na ang Icy Bear. At makikitang nagpalit na ng anyo si Tai. Oops, sambit naman ni Tai at napatanong kung ano raw ba ang dapat niyang gawin. Napagkamalan niya rong pet ito ni Huayon. Napaka-cute daw kasi nito kaya ang akala niya raw nakikipaglaro lang dito si Huayon. Ngunit sinabi lang ng Demon King na maaari raw bang tumahimik na ito. Kanina pa raw ito daldal ng daldal, ilang sandali pa ay lumikha sila ng apoy. Napatawa naman si Tai at nagsabing buti na lang daw at mayroon siyang dalang magic stone. Kaya nakagawa daw sila ng apoy. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na alam niya raw na hindi niya kayang mag-regenerate ng mga putol na bahagi ng kanyang katawan dahil siya ay isa lamang tao sa ngayon, ngunit ang isipin daw na maaari siyang mamatay dito dahil lang sa lamig, napakahina daw talaga ng mga tao. Anyway, gusto niya na raw marinig ang report mula sa Demon Realm ngayon, ngunit hindi niya raw matatanong si Tai tungkol dito hanggat nandito pa ang bastard na ito. Napasabi naman si Huayon sa kanyang isip na hindi niya raw nakita dahil nakikipaglaban siya sa Icy Bear, ngunit saan daw ba nanggaling ang taong ito? Paano daw nito nalaman kung saan sila hahanapin? Hindi raw siya masatisfy sa sagot nito kanina na naligaw lang siya at napadpad lang sa area na ito. Nagtanong naman ang Demon King kung mayroon daw ba sa kanilang mayroong idea kung paano sila makakaalis sa goddamn forest na ito. Ngunit sumagot lang si Tai na sa tingin niya wala raw silang dapat na ipag-alala na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Dinagdag pa ni Tai na narinig niya raw na nag-promise ang Highness na mag-hunt hanggang dinner time. Si Sedna raw ay mayroong extraordinaryong sense of smell. Kaya kapag dumating na raw ang oras na ipinangako ng Highness, tiyak na iisipin daw ni Sedna na mayroong nangyari. At pupunta raw ito agad dito upang hanapin ang Highness. At kayang-kaya daw siyang mahanap ni Sedna sa pamamagitan lang ng amoy kahit na gaano pa sila kalayo. Napauho naman ang Demon King nang marinig ito at ilang sandali pa ay may narinig silang boses na sumisigaw ng Lajir. Ito pala ay si Sedna. Makikita ang saya sa mukha nito, at agad-agad na lumapit sa Demon King. Sinabi naman ni Sedna na nag-alala daw siya dahil hindi niya raw makita si Lajir malapit sa forest entrance. Ano raw ba ang ginagawa nila sa lugar na ito? Yun, sambit naman ng Demon King at napatingin siya sa likod ni Sedna. At dito ay makikita ang patong-patong na mga Icy Beast na nahunt nila Sedna at ng mga Blackies. Ayun ba? Sambit naman ni Sedna at nagsabing annoying daw kasi at waste of time lang kung isa-isa nilang dadalhin ang mga nahunt nila kaya gumawa na lang sila ng car 8. Pinuri naman ng Demon King si Sedna at nagsabing ito raw ay isang magandang idea. Sinabi naman ni Sedna na pangatlo pa lang daw nila ito na load. Ngunit sasapat na raw ba ito para ma-secure ni Lajir ang first place, maghahunt pa raw ba sila pabalik? At hindi naman makapaniwala ang tatlo sa kanilang narinig. Sinabi naman ni Huayon kay Sedna na sa tingin niya sobra-sobra na raw ito. Napasabi naman ang Demon King na ito raw ay hindi hunt, ito raw ay massacre. At sinabi naman ni Tai na the best daw talaga si Sedna. At lumipat ang eksena sa palasyo.
At dito ay binati ni Tai ang prince sa pagkakapanalo daw nito sa hunting contest. Congratulations Your Majesty, sambit naman ni Huayon at makikita naman ang saya ni Sedna nang marinig niya na nakuha ni Lajer ang first place. At sinabi ni Sedna na good job daw ang ginawa niya, hindi raw ba? Compliment daw nila siya, compliment daw nila siya. Ngunit sinabi lang ng Demon King na napakaingay daw. Winning and blabang, still napakalamig pa rin daw at pagod na pagod pa rin daw siya kaya umalis daw sila sa silid. Sinabi naman ni Tai kay Huayon na hindi raw maganda ang pakiramdam ng Majesty at mayroon pa raw itong low pressure kaya sa tingin niya mas mabuti raw na umuwi na lang muna ito sa ngayon. At nagpaalam na nga si Huayon sa prince. At umalis na ito. At pag-alis ni Huayon ay bigla namang bumangon ang Demon King at nagsabi ngayon mag-report na raw si Tai tungkol sa pagbisita niya sa Demon Realm. Ilang sandali pa ay makikitang uminom ng tsaa ang Demon King at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari sa Demon Realm at natagalan si Tai. Sumagot naman si Tai na naalala pa raw ba ng Demon King ang sinabi niya noon, ang ano, tanong naman ng Demon King. At sinabi ni Tai na ang Demon Realm daw na walang king ay nakabound na maging hoax. Ang Demon daw ay nahahati sa dalawang grupo ngunit ang lahat daw ng mga demon ay loyal sa Demon King. At ngayong wala na rong king, kahit pa raw ang mga high-ranking officials ay walang authority na makontrol ang sitwasyon. Sumagot naman ang Demon King na natural lang daw yon. Sa tingin daw ba ni Tai hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Oo, sagot naman ni Tai, ngunit may mga hindi inaasahang problema daw na nangyari. Mayroon dong serious problems sa surface, at mayroon din dong serious problems sa loob. Saan daw ba sa dalawa ang gustong unang marinig ng Majesty? Sumagot naman ang Demon King na ang gusto niya rong unang marinig ay superficial na bagay. Nagbuntong hininga naman si Tai at nagsabing si Sinner Lucifer daw ay wala na sa Flame Pond of Terror. Sumagot naman ang Demon King na sinasabi daw ba ni Tai na tumakas agad ang bastard na yun matapos niyang mawalan ng lakas, what a piece of shit. Nagulat naman si Sedna sa reaction ng Demon King, bakit napakakalmado lang daw nito. Ang akala niya raw magagalit ito ng husto. At napasabi si Sedna sa kanyang isip na kapag nalaman daw ng Heavenly King na nakatakas ang Lucifer na yon, na-imagine niya na raw kung ano ang mangyayari. Nagtanong naman si Tai kung magpapatuloy pa raw ba siya. Sumagot naman ang Demon King ng oo. Hindi na raw siya makapaghintay na marinig kung ano pa ang mga shit ang nangyayari doon sa Demon Realm. Alright, sambit naman ni Tai na siya namang ipinagtaka ng Demon King. At dahan-dahan na tinanggal ni Tai ang butones ng damit niya kaya napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang ginagawa nito. Ano? Sambit naman ni Tai at nagsabing hindi raw ba't sinabi ng Majesty na magpatuloy siya. Ito raw ay isang kwento na maaari niya lang masabi kung ano ang nangyari kapag nahubad niya na ang kanyang damit. At makikitang naguluhan ang dalawa sa sinabi ni Tai. Sinabi naman ni Tai na sa tingin niya mas maigi raw na makita nila ito ng personal. At makikitang nilabas ni Tai ang isang tuta na nasa malubhang kalagayan. Nagulantang naman ang Demon King nang makita ito na siyang naging dahilan upang mabitawan niya ang baso na hawak niya at mabasag. Dali-dali niyang nilapitan ang tuta at napasigaw ng Ray. Napatanong naman si Sedna kung ano raw ba ito. Ano raw ba ang nangyari sa tuta na ito, may sakit daw ba ito? Sinabi naman ni Tai na nakita niya raw ito sa Demon Realm Flame Pond kung saan tumakas si Lucifer. Ito raw ay malubhang nasugatan at nag-aagaw buhay kaya binigyan niya na raw ito ng first aid. Ito lang daw ang best na magagawa niya. Ray Labaido, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip at napasabing ito raw ay rank 4 sa Demon Realm kaya paano raw nangyaring nagsasuffer ito ngayon mula sa fatal na sugat at nag-aagaw buhay. Kung ito raw ay isa lamang normal na sugat, kayang-kaya raw na maka-recover agad ni Ray dahil sa kanyang self-healing ability. Ito raw ba ay kagagawan ni Lucifer, o ng ibang high-ranking executive mula sa Demon Realm na ngayon ay nahahati sa dalawang factions?
At kapag namatay daw si Rey mula rito, mayroon dong makikinabang sa mga yon mula sa pag-change ng rank. At kapag namatay na si Rey, maaaring doon na raw magpapakita ang culprit. Ngunit hindi niya raw mahahayaang mamatay na lang ng ganito si Rey. Teka lang Lajir, sambit naman ni Sedna at nagsabing hindi raw ba't ito ay nasa sitwasyon ngayon kung saan hindi niya maaaring gamitin ang kapangyarihan niya, masama ang kondisyon niya sa ngayon hindi raw ba? Sumagot naman ang Demon King na wag dong mag-alala si Sedna. Gagamitin niya lang daw ang puwersa na kaya niyang eber. At makikitang hinawakan ng Demon King ang ulo ni Rey at nag-release ng demonic energy. Nagulat naman si Sedna nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya sa kapangyarihan ng Demon King. Naturally, ito raw ay nakakatakot at napaka-cold na nilalang ngunit nililigtas daw nito ngayon ang nilalang na ito. Ilang sandali pa ay makikitang napaka-dense na nang inire-release na demonic energy ng Demon King at ilang sandali pa ay natapos na siya. At napasabi ang Demon King na nagawa niya na raw ang parte niya at ngayon nakasalalay na raw ang lahat sa resilience ni Rey. Iniabot naman ni Sedna ang paa niya kay Lajir at nagtanong kung close daw ba kay Lajir ang nilalang na ito. Sinabi naman ng Demon King na well, kung kaibigan mo ang isang individual, hindi raw ba ibig sabihin nun close kayo sa isa't isa. Ang Black Dragon na si Tai, ang White Dog na si Rey, ay ang kanyang mga kaibigan. At sa tingin niya close daw siya sa mga ito. Naroon na raw siya mula pa nung ipinanganak si Rey samantalang si Tai naman daw ay hindi magising mula sa itlog kaya sinamahan niya raw ito since ito ay maaaring mamatay anumang oras. Ha, sambit naman ni Sedna at nagsabing kung ganun close daw pala sila. Ngunit sumagot lang ang Demon King na ano naman daw ang kahalagahan nun. At anyway, sa kanya raw si Rey. Hindi niya raw alam kung sinong bastard ang may gawa nito. Ngunit sinisiguro niya raw na magbabayad ito sa ginawa niya kay Rey. Hinding-hindi niya raw ito mapapatawad. At lumipat ang eksena sa council ng Jerleila. At dito ay makikitang nakaupo si Duke Croy kasama ang dalawang mga elders. Napatanong naman ang isang elder kung bakit daw ba bigla na lang sinusuportahan ng Hoberin family ang prince. Sumagot naman si Croy na sila raw, bilang nobles, ay parang mga haligi na nag-e-exist upang suportahan ang kingdom ng Jerleila. Kaya kapag sinuportahan daw nila ang parehong pananaw, hindi raw ba't nagmi-make sense lang na sundin nila ang prince na equivalent bilang kanilang bubong. Sumagot naman ang isang elder na hindi raw ba nagkakamali si Duke Croy, ang bubong pa rin daw nila ay ang Majesty, ang king. Sumagot naman si Croy na naniniwala daw siya na napakamali na i-differentiate nila ang king at ang prince. Ha, paano naman sila naging magkapareha? Sagot naman ng isang elder at nagsabing alam naman daw ni Croy ang tinatawag na prince in society hindi raw ba? Sagot naman ni Croy at nagsabing hindi raw siya sigurado. Kung ano man ang tawag nila sa kanya, wala raw siyang idea na siya namang ikan-alito ng dalawa. Sinabi naman ni Croy na hindi raw ba nila nakita na ang Highness, ang Prince, ay ang nanalo sa hunting competition sa taong ito. Ibang-iba na raw ito ngayon kumpara noon. Sinabi naman ng isa na paano mo raw matatawag na malaking pagbabago ito dahil lang sa nagbago ng kaunti ang appearance nito at nanalo sa hunting competition. Sinabi naman ni Croy na ngunit hindi lang daw yon. Ito rin daw ay nakatanggap ng stigmata mula sa Ocean God at naka-establish din ito ng diplomacy sa Republika ng Kanaz. Kaya ano pa raw ba ang ibang matatawag nila rito maliban sa malaking pagbabago? Sinabi naman ng isa na malamang ito raw ay isa lamang change of heart. Hindi raw ba naaalala ni Duke Croy ang mga kabrutalan na ginawa ng prince noon? Talaga raw bang binabalak ni Croy na ipaubaya sa prince na yon ang future ng kanilang kingdom? Sinabi naman ng isa na kailangang obserbahan daw muna nila ang Highness hanggang sa maabot nito ang age of maturity. Sumagot naman si Croy na ano naman daw ang difference na magagawa ng edad na mayroon ang prince ngayon.
Hindi pa rin daw ba na-prove ng prince ang sarili niya sa mga actions na ginawa niya. Ilang sandali pa ay nagulat ang isang guard nang makita niyang dumaan ang prince. At makikitang sininyasan ito ng Demon King na tumahimik habang patuloy na nagsasalita si Croy na ano man daw ang maging desisyon ng prince, susuportahan ito ng Hoberin family going forward. Hinampas naman ng isang elder ang mesa at pasigaw na sinabing still hindi pa rin daw sila makaka-agree sa proposal na ito. Ngunit nagulat ang elder nang marinig niya ang boses na nagsasabing sa tingin niya kailangan nitong mag-agree. At nagulantang siya nang makitang ito pala ay ang prince at napasabi siya ng Your Highness. At sinabi ng Demon King na ano raw ba yung tungkol sa kanya, brutal hindi raw ba? At makikitang napayuko ang dalawang elder. Sinabi pa ng Demon King na ngayon, since ang subject daw ng kanilang discussion ay nandito na, pakiusap sabihin daw nila sa kanya ang lahat. Bakit daw ba bigla na lang silang naging mute? Your Highness, sambit naman ng isang elder at nagsabing hindi raw ganon ang ibig nilang sabihin. Kung ang loyalty daw nila sa kingdom ay nakakapagsanhi ng anumang burden sa Highness, ngunit biglang sumabat ang Demon King, tinawag na duke ang elder, at nagtanong kung tinatrata daw ba nila siya bilang isang loser ngayon. Alam daw ba nito kung ano ang mangyayari kapag ka nag-ambala mo ang isang leon na mahimbing na natutulog, ang gam-ambala daw dito ay mamamatay. Alam niya raw na ang meeting na ito ay hindi pa natapos ng kanyang ama. Yet, sa 7 members ng Council of Elders ay wala pa sa kalahati ang nandito. Kaya pakiusap sabihin daw nila sa ibang mga elders ang mensaheng ito. Kapag ganito raw uli ang mangyayari sa susunod na magpapatawag siya ng meeting, hindi na raw siya magiging mabait. Naiintindihan ko Your Highness, sagot naman ng isang elder at nagsabing ipaparating niya raw sa iba ang message ng prince. Good. Sambit naman ng Demon King sabay lapag ng Book of Lagir. Kung nag-agree daw sila mag-sign daw sila rito. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nakahiga sa isang sofa ang Demon King. At napasabi siya sa kanyang isip na wala na raw siyang panahon na makipaglaro pa sa mga stupid na mga elders na yon. Kailangang mag-grant niya na raw ang kahilingan ng stupid prince na yon sa lalong madaling panahon at bumalik sa Demon Realm. Bumangon siya at napatanong kung talaga raw ba na si Lucifer ang nanakit kay Ray. Hindi. Kahit bago pa raw yon, ang katotohanan daw na nagawa nitong makatakas sa Blazing Pond na constant na sinusunog ang mana sa iyong katawan upang ma-disable ang iyong kapangyarihan siguradong may kasabwat daw si Lucifer. Perhaps ito rin daw yung parehong bastard na kumuha sa fruit ng susunod na Heavenly King at inihulog sa Earth. Hindi raw ba kaya na ito ay isang puwersa na tina-target ang parehong demonic at heavenly realm? At mataas daw ang posibilidad na ang disciple na naglagay sa kanya sa katawang ito ay parte rin ng puwersang yon. Hindi raw siya maaaring maupo na lang habang nangyayari ang lahat ng ito. Kailangan niya rong makagawa ng strategy kasama si Tai at, nang biglang umikot ang paningin ng Demon King at bigla siyang natamba. At pagpasok nila Tai at Sedna ay nakita nila ang prince sa lapag kaya dali-dali nila itong nilapitan at napasigaw ng Your Highness. Buksan mo ang mata mo Your Highness, sambit naman ni Tai at nagtanong kung naririnig daw ba siya nito, tatawag daw ba siya ng doktor, kailangan daw ba nito ng tubig. Napaiyak naman si Sedna at napatanong kung ayos lang daw ba si Lagir, ano raw ba ang nangyari. Bigla namang bumangon ang Demon King at nagsabing tumahimik daw silang dalawa, nagre-ring daw ang tenga niya sa ingay nila. At napasigaw sa tuwa ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang dumating na ang doktor upang i-check ang kalagayan ng prince. At sinabi ng doktor na ito raw ay isa lamang karaniwang colds na may kasamang mataas na lagnat. At since ang healing powers daw ng messenger ng Ocean God ay walang epekto sa Highness, magpe-prescribe na lang daw siya ng ilang mga gamot. At sinabi ng doktor sa prince na ito raw ay isa lamang colds kaya wag daw itong masyadong mag-alala at nagpaalam na ang doktor. Ilang sandali pa ay kinuha ni Tai ang basahan sa noo ng Demon King,
nilublob sa tubig, at piniga. Napasabi naman ang Demon King na ito raw ay kalabisan na. Napakadali lang dong magkasakit ng katawan ng tao. Sinabi naman ni Tai na nagulat din daw siya nang bigla na lang nawalan ng malay ang Highness at sinabi naman ni Sedna na siya rin daw nasindak din daw siya at sinabi niyang wag dong magkasakit si Lajir. Napasabi naman ang Demon King na hindi raw ito ang tamang oras para sa lahat ng ito. At dahil daw sa napakahinang human body na ito wala raw siyang magawa. Sinabi naman ni Tai na hindi raw kailangang mag-rush ng King since wala naman dong ganoon kaseryosong nangyayari sa Demon Realm. Nag-iwan daw siya ng mga crews doon sa Demonic Realm kaya madali lang daw nilang malalaman kung mayroon mang kung anong suspicious na mangyayari doon. Okay, sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganun magtitiwala daw siya kay Tai. At ilang sandali pa ay natulog na ang Demon King. At makalipas ang ilang sandali ay sumapit na ang hapon. Ilang sandali pa ay makikitang pumasok si Tai sa silid ng Demon King. Gising ka na pala my king, sambit ni Tai ngunit nagulantang siya nang makita niya ang itsura ng Demon King na siyang naging dahilan upang mabitawan niya ang dala niyang soup. My king, sambit niya uli. Napatanong naman ang Demon King kung ano raw ba itong ekspresyon na mayroon si Tai. Siya raw ba ay namatay at nabuhay uli? At makikitang naging itim na pala ang kulay ng buhok ng king.